po tayo dito sa bangayan ni Yussi Claire at ni Sara Impacta Jablita Takidal. Diba? Umiiyak po si Sara kay Yussi Claire. Kasi nga po, syempre, demonyo si Sara eh, di ba? Demonyo si Sara, hindi niya matanggap na no match siya kay Yussi Claire Castro. Hindi niya matanggap eh. Sabi niya, Potek, binabaon ako neto ah. Ito nagbagsad sa akin, tsaki ako eh. Lalong umiinit ang patutsadahan ni na Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro. Sabi kahapon ng bise, nagdadala ng kahihiyan sa bansa si Castro. Pero buwelta naman ng Undersecretary, mas nakakahiya yung nanuntok ng sheriff. Tama! Nasa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Tanga talaga ng mga DDS, sinusuportahan nyo, mangmang. Tanga nyo! Bobo nyo, DDS! Anak ka ng Bobo-bobo nyo. Sinusuportahan nyo, mangmang. Sinusuportahan nyo, bastos. Demonyo, tsaki. Mamamatay tao. Bobo. Vice President Sara Duterte versus Palace Undersecretary Claire Castro. Si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. Alam mo, Sara, okay na yon, tanggap natin. Si Yussi Claire nagdadala ng kahihiyan. Eh, ikaw, anong dinadala mo? Wala kang dinadala kasi wala kang ginagawa, tanga. Oh, at least si Yussi Claire may dala-dala. Ikaw, anong dala mo? Wala, kasi wala kang trabaho. Nagbayad ka pa ng SWS, survey. Bobo. Ang bobo po talaga nito eh. Alam mo kung bakit bobo? Anong panahon ngayon? Valentine's ngayon. Dapat, ang survey, SWS, ha? Anong motel ang pinakasikat sa mag-asawa? Ganyan ang survey. Kita mo, kung di ba naman bobo to si Sara, nagpa-survey po siya SWS. Di ba? Saktong-sakto naman po, nag-file ng 3 impeachment. Bakit siya nagpa-survey? Siyempre, para matabunan po ang issue ng 3 impeachment niya. Para galitin yung tao na kinakawawa siya. Na sabihin ng SWS na gustong-gusto siya ng Pilipino, ba't ini-impeach? Alatang galawan mo, boba! Ganun katanga yung vice-presidente na to eh. Di ba? Imbis na yung SWS po nagsasurvey na nakakailang rounds ka pag ngayong Valentine's. Yan ang mga survey. Di ba? Anong gusto mo? O, sogo o aliwin? Eh, ano mga survey dapat? Di ka gets niyo ako? Di ba? Dapat po ang survey po is accurate sa panahon. Accurate sa nangyayari ngayon. Pwedeng mag-survey na, naniniwala ka ba sa desisyon ng Korte Suprema versus impeachment ni Sara? Naniniwala ka ba? Pero yung mag-survey ka na, maniniwala ka ba kay Sara? Ba't ka magpapasurvey? Anong meron, Sara? Sige nga, anong meron? Ba't ka nagpa-survey? Kasi nga, para kontrahin yung 3 impeachment mo. Ha? At syempre, pag nagbayad ka ng survey, hindi mo sila kukunin uli kapag hindi pabor sa'yo. Animal! Patayin mo sa BBM? No joke. Diba? Napaka-basic po kung i-analyze nyo. Anong kinalaman? Tatakbo ka bang presidente? 2028 na ba ngayon? Bakit ka magpapasurvey? Sige nga. O, kita mo, anong epekto ng survey na ginawa ko? Malaki trust rating mo. Ano epekto? O, ginawa mo lang yon para itong impeachment mo ay humupa ang tensyon sa pangalan mo. Para palabasin mo na ang taong bayan gustong-gusto ka, pero etong mga kongreso, pinagtutulungan ka. Animal. Diba? Yan basic na basic yung analyze eh. Out of nowhere, January, February, may survey. Bakit? Oh. Diba? Bakit? Sino nag-facilitate ng survey? Sino? Siyempre ikaw. Oh. Out of nowhere, pagtapos mag-file ng impeachment, bigla may survey na trust rating. Oh. Sino niloko mo? Animal! Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Alam nga naman ikaw pakinggan namin. Alam nga naman ikaw pakinggan namin. Ano ba tututunan namin sa'yo? Leche ka? Alam nga naman ikaw pakinggan namin. Ano matututunan namin sa'yo? Kapendehuan, kademonyoan. Ha? Alam nga
naman ikaw. Okay na kami kay Yusik Ner pakinggan. Dahil totoo may resibo, ikaw, kabaliwan ang dulot mo. Sabi po niya ay nakakahiya tayo sa internationally. Tama. Kaya mas nakakahiya po yata ito. Ayan, Dahil ito oh. mismo ay na-news. At nandiyan pa po ang kanyang mukha Oh. kung saan ipinakita dito isang vice presidente Oh, nag-threaten with her assassin oh. laban sa Pangulo. Yun ang nakakahiya. Yun ang nakakahiya. Kademonyoan ang pinapakita ng vice presidente mo. Eto po, mag-obserba kayo, kung di ba namang animal tong hayop na si Sara Duterte. Nagkaroon tayo ng mga vice presidente. Formal, maayos. Masasabi mong ayos sila, nasa normal na pag-uuta kahit papaano. Pero ngayon, nagkaroon po tayong vice presidente, tignan nyo, animal, kriminal, hayop, demonyo. Tapos, ayan ang sasabihin mo, gusto ng tao, papatayin ng presidente, magtatawag ng assassin. Sino niloko nyo? Sino niloko nyo? Di nga. Sino niloko nyo? Ibig sabihin, gano'n na tayong Pilipino? Na kukonsintihin natin yung mga taong may mga assassin nagdudulot ng kamatayan sa isang taong wala namang ginagawang masama sa kanya? Aray ko. Diba? Kabubuhan eh. Yan ang nakakahiya. Huwag kang magsalita, Sara, dahil ikaw ang nakakahiya. Kademonyoan ang lumalabas sa bunganga mo. Dahil bobo ka, Sara eh. Sa lahat ng ikaw ang pinakabobo. Kasama yung tatay mo, pare-parehas kayong pinakademonyo dito. Mas nakakahiya po ito. Yes. Nagpapalitan na naman ng patutsada ang dalawa. Nag-ugat yan ang sabihin noon ni VP Sara na ginigipit umano ng Administrasyong Marcos ang mga kaalyadong senador ng bise. Pinasinungalingan niya ng palasyo. At ngayon nga ay pareho silang nahihiya para sa inaasal ng isa't isa. Giit ni Castro, hindi nakakahiyang magsabi ng totoo. Ang nakakahiya po ay umaming may kakilalang assassin Yes! at handang magpapatay. Yan ang tama. Ikaw ba naman? Magsalita ka, meron kang kapitbahay. May kapitbahay ka na lang hindi ka vice presidente. Hoy, salamat Sua Sigawa. Sua Sigawa. Salamat. Sua Sigawa, thank you po. Ikaw ba naman, may kapitbahay ka lang eh. Liitan natin yung mundo. May kapitbahay ka. Nag-away kayo. Di ba? Nag-away po kayo. Sinabi niya, ikaw, Mario, kumausap na ako ng assassin. Napapatay sa inyo pag namatay ako. Putik. Ano mapipil mo? Putik, tatakbo ka agad sa barangay o kaya sa police station. Yun kagad ang anuin mo. May kami kinausap na ng assassin eh. Siyempre, automatiko, gagawa ka ng aksyon. Buhay mo nakasalalay. Tapos dito yung vice presidente. Tinret yung presidente. Na kapag tinret mo at nawala yung presidente, siya yung magiging presidente. Eh, putik, okay lang yon. Okay lang yon? Hindi okay yon. May karampatang parusa doon. At hindi dapat ugali ng isang vice presidente yon. Dahil kademonyoan po yon. Diba? Sa ayaw at sa gusto natin, meron po tayong vice presidenteng demonyo at abnormal. Diretso. Ng Pangulo, ng First Lady, at ng dating House Speaker. Ang nakakahiya po ay hindi gumalang sa order ng court at manuntok ng sheriff. Yes. Bawal po yan sa batas. Tama. Bukod dyan, hindi rin pinalampas ng palasyo ang eksklusibong pahayag na ito ni VP Sara sa News 5. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan, meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Tama, bobo. Pero mo, bobo. Meron pa naman Pilipinas sa 2028. May pag-uusap. Meron Pilipinas. Pero, ang wala nang pag-uusapan Duterte sa 2028 dahil impeach ka na. Yun. Diba? Dapat nilinaw mo eh.
may Pilipinas pa rin sa 2028 pero wala nang mga Duterte dahil either nakakulong na, yung iba nasa garapon na. Pero may Pilipinas pa rin. Alam ka naman mawala yung Pilipinas. Bakit gusto mo mawala? Masakop ng China, taka ka. Aray ko. Diba? Parang gusto niya wala ng Pilipinas. Bakit? Masasakop na ng China. Ina ka. Lubog na tayo sa basura, sa baha. Yun yung Baka binaano mo yung Davao. Yung Davao talaga, baka wala ng Davao. Lubog na sa basura at baha. Konting dura, lubog. Davao yung binabanggit mo. Kasi ang Davao, sa teritoryo ng mga Duterte, konting ambon, baha. Yung basura, nagkalat. Aray ko. Oh. takot ko na baka isang araw magising na lang tayo. Wala nang maayos na gobyerno, magulo na ang bayan. Kung ang kanyang hula ay magkakatotoo, malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Oh! Isang puppet na isang bansa. Tama, kita mo, parehas kami ni Yusik Claire. Dumidila sa betlog ni Xi Jinping, mga Duterte yun. Wala na talagang Pilipinas. Diba? Wala na pong Pilipinas kung ganon. Kasi po, si Xi Jinping na mamumuno sa atin. Gaya ng gusto ng tatay niya, gawin tayong probinsya ng China. Tama, maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. Bulag daw ang bise dahil hindi nito nakikita ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yes. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Tama. Isang buitre. Buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his Yes. projects for the country. Drama, pero walang gawa. Hindi rin nagustuhan ni Castro ang naging pabirong Valentine's message ni VP Sara sa kanya at kay PBBM. Giit ni Castro, pareho silang pamilyado ni Pangulong Marcos kaya hindi ito dapat nagiging biro. Kita mo? Biro mo yung ganyan. Biro mo yung ganyan coming from the Vice President. Gagawa ka ng isyong kasinungalingan. Yung mga DDS proud pa. Diba? Yung mga DDS po proud pa. Na ganyan-ganyan. Biro mo, may mga asawa yan. May asawa si Yusik Claire, may asawa si ano. Kitang-kita naman natin. Tapos kita mo yung fake news. Tingnan niyo po yung fake news ni Sara Duterte. Lantaran po. Siya talaga ang reyna ng fake news. Biro mo, ganyan no. Alam niya yung sasabihin niya, papakinggan ng mga Pilipino. Anong ginagawa niya? Nagdudulot siya ng fake news, nagdudulot siya ng hate, nagdudulot siya ng, kita mo, ad hominem, kita mo, ganyan ba Vice Presidente? Animal na kupal? Ganito po bang leader, tulad ni VP Sara, ang dapat nating hangaan at dapat nating ilagay sa pedestal? Ang anumang salitang nagagaling sa kanya ay puro paninira, puro insinuation, Tama. puro ka-immoralidad. Kita mo ganyan po ba ang gagawin natin presidente? Anong mangyayari sa atin kung ganyan ang presidente natin, sus mio? Di ba? Ganyan ang presidente natin? Ganyan ka abnormal? Serious kayo? Ang Pangulo po ay mayroong pamilya, mapagmahal na asawa, mabuting ama. At ako din po ay may pamilya. Oh. So, sa isang tulad na ni Vice Presidente na magsasalita ng ganito, ito po ay napakababa bilang babae. Panawagan tuloy ni Yusek sa mga kaalyado ng bise. Isang hiling. Maaari niyo po bang turuan ang Vice Presidente sa kanyang communications? Bigyan niyo po ng Comms 101. Bobo kasi, kailangan talaga binibriefing to si Sara. Bobo eh. Bobo po kasi talaga. Malalaman mo naman the way na dinideliver niya yung mga sagot eh. Di ba? Malalaman niyo po kung gaano kabobo si Sara. Bobo sa argumento, bobo sumagot, bobo mag-speech, binabasa na, bobo pa. Sa huli, may Valentine's message si Castro kay VP Sara. Ang aking message, Valentine message sa kanya, VP Sara, spread love. Not fake news, not immorality. Don't be a Chucky. Oh! Spread love, not be a Chucky, not spread immorality. Huwag po tayo maging Chucky, tama po yun. Masamang tao yung Chucky, si Sara po yun.
Tama yun. Huwag po tayo maging tsaki dahil pag naging tsaki po tayo, mamamatay tao po yun. Akmang-akma kay Sara talaga eh. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo. Ay ano, spread love. Di ba? Alam nyo po, sa totoo lang po, ang pagiging government official po, malaki po dapat ang iyong katungkulan dyan. Hindi lang po sa physical na gawa, maging emosyonal at yung the way nyo po na magbigay ng message sa ating mga kababayan. Because government official po kayo. Lalong-lalo na po yan. 'Di ba? Ito pong si Sara Duterte po, vice presidente. Pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansa. And dapat po, kung ganyan po, obligasyon mo mismo na maging inspirasyon ka. Ha? Magsabi ka ng katotohanan sa kapwa Pilipino mo. Obligasyon mo mismo yun. Maging modelo ka sa iyong sa taong bayan. Hindi. Si Sara po wala pong ginagawa na pwedeng tularan ng ating taong bayan. Nakakatakot. Unang-una po, mamamatay tao. Anong tutularan mo? Mamamatay tao. Nakita natin, pinagbantaan yung ano. Pangalawa, siya mismo nagpapakalat ng fake news. Siya po mismo nagpapakalat ng immorality. Si Yusek daw, tsaka si BBM may relasyon. Nagpapakalat ng immorality. Ganun po ba ang Vice President natin? Hindi na siya takot sa epektong sasabihin ng bunganga niyang bastos na animal. Hindi po dapat gano'n na maging leader natin. Dapat po, as much as possible, finesse, may moral, at may dignidad. At higit sa lahat din, mayroong delikadesa. Yan po isa sa mga dapat inuugali ng ating mga leaders. Hindi po katulad ng ganyan. Hindi katulad ng ganyan. Magnanakaw na, demonyo pa yung ugali. Hindi po karapat dapat maging presidente yung ganyan. Ang magiging presidente natin is mahalin tulad natin sa sarili natin. Na tayo, nagdudulot tayo ng magandang impact sa ating kapwa-tao dapat. Ganun yun eh. Pero si Sara, tignan nyo, anong dinudulot niyang impact sa kapwa natin taong bayan? Hate. Hate. Kasinungalingan. Patayan. Ganyan ba? Hindi po dapat ganyan. Kaya etong si Sara Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan.
labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Walang solusyon, daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga, marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso